Si Valerie ay isang self-made millionaire na nagmula sa hirap. Sa gitna ng kanyang tagumpay bilang may-ari ng isang luxury furniture company, ang tanging hindi niya mabili ay ang respeto ng pamilya ng asawa niyang si Anton. Ang mga De Villa, isang pamilyang naghihirap na mayaman ay lihim na binubuhay ni Valerie mula sa mortgage ng kanilang mansyon hanggang sa luho ng hipag niyang sa Bettina. Sa kabila nito, itinuturing pa rin siyang hampas lupang sinuwerte at hindi kauri. Ang lahat ay umaabot sa sukdulan ng hingi ni Anton ng 1.5 million pesos para sa ika-50th kaarawan ng kanyang ina, si Doña Rosalinda. Inakala ni Valerie na ito na ang susi sa pagtanggap sa kanya. Ngunit isang araw bagong event, nakatanggap siya ng text. Hindi siya imbitado sa party na siya nagbayad dahil masisira ang aesthetic ng mga litrato ng mga tunay na elite. Sa gitna ng sakit at galit, isang malamig na paghihiganti ang pinakawalan ni Valerie. Isang tawag lang sa hotel. Lahat ng booking, catering at dekorasyon ay kinansela niya. Sa gabi ng Golden Gala, sinalubong ang mga De Villa at ang kanilang mga high society guests ng isang madilim, bakante at malamig na ballroom. Ang kahihiyang ito ay naging metya ng tuluyang pagbagsak ng mga De Villa. Habang isa-isang binabawi ni Valerie ang lahat ng ari-ariang pinahiram niya, madidiskubre rin niya ang mas malalim na kataksila ni Anton, isang buhay na binuo sa sagal at pangangaliwa. Ito ay isang kwento ng pagbangon, pagtutuos at ang pagpapatunay na ang tunay na yaman ay wala sa apelyido o dugo, kundi sa dangal ng isang taong marunong lumaban para sa kanyang sariling halaga. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Ayasha TV at sa lahat ng ating mga minamahal na OFW kabayan. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Sa bawat pangingibang bayan, may baong pangarap. Ngunit kasabay nito ay ang mga kwentong puno ng sakripisyo, sakit at pagtitiis na madalas ay tayo-tayo lang ang nakakaunawa. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ngayon ay hango sa mga totoong karanasan ng ating mga kababayan. Isang kwento ng katapangan sa gitna ng pang-aapi at pagbangon mula sa pagkakalugmok. Ito ay isinulat at binigyang buhay ng ating mahusay na tagagawa ng kwento, si Boss Rainiel. Ako ang inyong lingkod, si Miss Angge, nasasama sa inyo sa paghimay ng bawat emosyon ng madamdaming naratibong ito. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga puso. Maupo, makinig, at sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng ating buhay. Hindi ako ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sa katunayan, ang unang alaala ko ng luxury ay ang amoy ng bagong ligo na sabon dahil madalas ang tubig namin sa Riles ay kailangang tipirin. Nagsimula ako bilang sales assistant sa isang furniture shop sa Binondo. Doon ko natutunan ang pagkakaiba ng mahogany sa plywood at ng genuine leather sa synthetic, habang ang ibang kasabayan ko ay nagmamadaling umuwi pagpatak ng alas 5. Ako ay nananatili para mag-aral ng mga catalog ng mga baniyagang disenyo. Matapos ang 10 taon ng pagtitiis, pagtitipid ng bawat sentimo at pakikipagsapalaran sa mga suppliers sa abroad, naitayo ko ang Tan Luxury Imports. Mula sa isang maliit na bodega, naging isa itong showroom na pinupuntahan ng mga arkitekto at interior designers ng mga sikat na personalidad. Doon ko nakilala si Anton. Guwapo, edukado, at may kilos na tila galing sa dugong bughaw. Noong una, akala ko ay nahanap ko na ang aking Prince Charming. Akala ko ang pag-ibig niya ang huling piraso ng puzzle para masabing buo na ang tagumpay ko. Valerie, hindi mahalaga sa akin kung saan ka galing. Sabi niya sa akin noon nagpo-propose siya sa ilalim ng Eiffel Tower na ako rin naman na nagbayad ng ticket. Ang mahalaga ay kung nasaan tayo ngayon. Naniwala ako, umasa ako, hanggang sa makaharap ko ang kanyang inang si Doña Rosalinda. Hindi ko malilimutan ang unang gabi na dinala ako ni Anton sa kanilang mansyon sa Fords Park. Isang mansyong tila pag-aari na ng mga anay at alikabok, pero pilit pa ring itinatayo ang dangal. So, Valerie, panimula ni Doña Rosalinda habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, na tila binibilang ang presyo ng suot ko. I heard, you sell furniture? Parang yung mga nasa kanto-kanto? Imported luxury pieces po, tita. Pagalang kong sagot. I see. Okay, bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Sabi ko nga kay Anton, ang yaman ay parang alak.
Mas masarap kapag matagal na nakaimbak sa bodega. Kapag bago pa lang, masyadong matapang, masyadong trying hard. Ngumiti lang ako, kahit parang tinutusok ng karayom ang puso ko. Tumingin ako kay Anton, umaasang sasabihin niyang, Ma, she worked hard for that. Pero hindi, tulad na magiging gawin niya sa susunod na 5 taon. Nanatili siya nakayuko at abala sa kanyang steak. Isang buwan matapos ang kasal, nalaman ko ang katotohanan. Ang pamilya ni Anton ay tila isang magandang florera na may malaking lamat sa ilalim. Marami silang utang. Ang mansyon ay pinagmamalaki nila ay nakasangla na sa bangko. Ang kumpanya ng tatay ni Anton ay matagal ng bangkarote. Babe, please, wag mong sasabihin kay mama na alam mo. Pagmamakaawa ni Anton isang gabi. Mamamatay siya sa hiya kapag nalaman niya kukunin ng bangko ang bahay. Baka pwedeng ikaw na muna mag-cover? Dahil sa pagmamahal, naging silent investor ako ng kanilang buhay. Mortgage, 250,000 pesos kada buwan. Allowances, si Bettina, na walang trabaho kundi mag-shopping, ay binigyan ko ng supplementary card. Lifestyle, ang mga charity ball at high society launch ni Doña Rosalinda, lahat yan, galing sa pawis ko sa pag-aangkat ng kasangkapan. Ang kapalit, isang malamig na pakikitungo. Sa harap ng ibang tao, ako ang swerte dahil napangasawa ko ang isang De Villa. Sa loob ng bahay, ako ang katulong na may pera. Valerie, make sure the wine is chilled. You know how we aristocrats like it. Utos ni Doña Rosalinda, isang gabi habang may party siya sa kaniyang mga amigas. Tiniis ko. Sabi ko sa sarili ko, pamilya na kami. Pero hindi ko alam. Ang ika-50th na kaarawan niya magiging metsa para maubos ang lahat ng presensyang inipon ko sa loob ng maraming taon. Doon ko mapapatunayan na ang dugong bughaw na ipinagmamaliki nila ay mas madilim pa sa puti kapag ang usapan ay pagkatao. Naging abala mga sumunod na linggo para sa buong pamilya ni Anton. Ngunit sa halip na excitement, tensyon na bumabalot sa bawat hapunan. Alam po ang dahilan. Ang nalalapit na ika-50th kaarawan ni Doña Rosalinda. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng party. Ito ang kanyang comeback. Isang deklarasyon sa buong Maynila na ang mga De Villa ay narito pa rin at nagdiningning. Isang gabi, pumasok si Anton sa aming kwarto. Bitbit niya ang 2 baso ng wine. Pero ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Alam ko na ang ibig sabihin ng ganoong tingin. Babe, mahina niyang simula. Alam mo naman kung gaano kahalaga kay mama ang 50th birthday niya, di ba? Sabi ng doktor, medyo mataas daw ang stress levels niya lately dahil sa... Alam mo na, sa mga utang. Inilapag ko ang binabasa kong dokumento. Anton, diretsuhin mo na ako. Magkano? Napakamot siya sa ulo. Hindi lang pera, Valerie. Gusto ni mama ng The Imperial Hotel. Gusto niya ng event stylist na kinuha ni Bettina ang coach sa amin. 1.5 million pesos. Napatayo ako. 1.5 billion pesos para sa isang gabi? Anton, binabayaran ko na ang mortgage ng bahay niyo. Binabayaran ko ang kotse ng kapatid mo. Ngayon, pati ba naman ang pagyayabang ng mama mo ako pa rin? Babe, please, isipin mo na lang na investment ito sa image ng pamilya. Kapag nakita ng mga investors na stable pa rin tayo, baka bumalik ang tiwala nila sa business ni Papa. Utang na loob. Huling-hiling na ito ni Mama. Lumuhod sa Anton sa harap ko. Ang lalaking pinangakuan akong poprotektahan, ngayon ay nagmamakaawa para sa pera ko. Dahil sa lambot ng puso ko at sa pag-asang baka ito na ang susi para matanggap nila ako ng buo, tumango ako. Fine, I'll pay for it. Pero Anton, gusto ko sa kontrata, pangalan ko nakalagay bilang client. At gusto ko, sa gabi ng party, formal akong ipakikilala ni Doña Rosalinda bilang bahagi ng pamilya. Promise, babe. Ako ang bahala. Hahalikan pa ni Mama ang kamay mo sa pasasalamat. Masayang sabi ni Anton. Sinimulan ko ang pag-aayos. Ako mismo nakipag-usap sa manager ng The Imperial. Ako ang pumili ng menu mula sa Hokkaido scallops hanggang sa pinakamahal na wabu beef. Pinili ko ang mga puting rosas na kailangang i-import mula sa Ecuador. Gusto ko, kapag pumasok ang mga bisita, mararamdaman nila ang kalidad ng lasa ko. Ngunit isang hapon, dumaan ako sa mansyon para dalhin ang mga sample ng invitations. Hindi ko sinasadyang marinig ang boses ni na Doña Rosalinda at Bettina sa veranda. Ma, sigurado ka ba? Baka magalit si Valerie kapag nalaman niyang hindi siya kasama sa grand entrance. Tanong ni Bettina habang naglalagay ng nail polish. Tumawa na mapakla si Doña Rosalinda. Bettina, darling, look at her.
Kahit palutin mo pa yan ng perlas at diamante, ang may pawis at alikabok pa rin ang aura niya. Ang Golden Gala ay para sa mga old money. Ayaw kong isipin ng mga kaibigan ko na nakadepende tayo sa isang merchant. Pero siya nagbabayad ng lahat, di ba? Hayaan mo siya. Bayad niya sa karangalan na nakadikit ang pangalan niya sa apelyido nating De Villa. Sabihin mo na lang kay Anton na gawa ng paraan na huwag siyang maging masyadong visible sa mga litrato. Sabihin niyo na lang na busy siya sa negosyo niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salita ay parang sampal na paulit-ulit. Ang perang pinaghirapan ko, tinatanggap nila ng buong buo. Pero ang pagkatao ko, tinatapon nila sa basurahan. Pag uwi ko, hinarap ko si Anton. Inayos mo ba ang seating arrangement, Anton? Saan ako uupo? Umiwas siya ng tingin. Babe, doon ka sa side table malapit sa pinto para daw madali kang makalabas. Makalabas-masok kung sakaling may tabog sa office mo. Alam mo naman, ikaw ang busy woman ng pamilya. Sa side table? Sa tabi ng mga caterers at waiters? Tanong ko ito. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Valerie, huwag ka nang gumawa ng eksena. Birthday ito ni Mama. Isang gabi lang ito, pagbigyan mo na. Doon ko napatunayan. Para kay Anton, hindi ako asawa. Ako ay isang resource. Isang bangko na may muka. Isang kagamitan na kukunin kapag kailangan at itatago kapag nakakahiya. Hindi pa ako kumikilos noon. Pinanood ko muna silang magsaya sa pera ko. Hinayaan ko silang ipamalita sa buong mundo na sila ang royalty ng Maynila. Dahil alam ko, kapag mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak at ako mismo ang puputol sa mga pakpak nila. Lumipas ang mga araw na tila ba walang nangyari. Sa loob ng aming bahay, nanatili ako mabuting asawa. Hinayaan ko si Anton na magkwento tungkol sa mga engrandeng plano nila. Habang ako naman ay patuloy na pumipirma ng mga tseke at nag-aaproba ng mga bayarin. Pero sa bawat pirma ko, may kasamang plano na unti-unti na nabubuo sa isip ko. Isang gabi, habang tulog na si Anton, kinuha ko ang aking laptop. Binuksan ko ang lahat ng mga kontratang pinirmahan ko para sa Golden Gala. The Imperial Hotel, 500,000 pesos. Down payment plus full payment settlement. Event stylist, 300,000 pesos. Catering and drinks, 450,000 pesos. Orchestra and entertainment, 250,000 pesos. Lahat ng ito ay nakapangalan sa Tan Luxury Imports. Sa ilalim ng batas at ang mga kontrata, ako ang principal client. Ang ibig sabihin, may kapangyarihan akong baguhin, ilipat, o tuluyang kanselahin ang lahat ng walang pahintulot mula sa mga De Villa. Kinabukasan, pumunta ako sa mansyon para sa isang final briefing kuno. Pagdating ko, naabutan ko si Doña Rosalinda na may hawak na listahan ng mga bisita. Naroon din si Bettina, naabala sa pag-order ng mamahaling sapatos online gamit ang aking credit card. Valerie, mabuti at nandito ka. Sabi ni Doña Rosalinda na hindi man lang tumitingin sa akin. Make sure the lobster is fresh. Ayaw kong mapahiya sa mga Zobel at Ayala na daratingan. Oh, I've decided you don't need to be in the family portrait later. Masyadong crowded na ang frame. Ganun po ba, Ma? Mahinahon kong sagot. Sige po, kung yan ang gusto niyo. Good. At isa pa, Bettina told me you were planning to wear a red gown. Please don't. Masyadong agaw atensyon. Wear something beige. O kaya kahit anong kulay na hindi pansinin. You are just a guest after all. Guest? Sa sarili kong perang pinaggastos ko, guest lang ako. Tumingin ako kay Anton na nasa kabilang dulo ng kwarto. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata niya. Pero gaya ng dati, nanatili siyang tikaw mamibig. Sa sandaling iyon, nawala ang huling hibla na pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Ang lalaki ang pinakasalan ko ay wala nang pinagkaiba sa mga anay na kumakain sa kanilang lumang mansyon. Dumating ang besperas ng party. Nagpadala ako ng bulaklak sa hotel, hindi para kay Doña Rosalinda, kundi para sa manager bilang pasasalamat sa kooperasyon na hihilingin ko mamaya. Habang nag-aayos ako ng gamit sa opisina, tumunog ang phone ko. Ito na ang text message na siya magiging huling pako sa kabaong ng relasyon namin. From Doña Rosalinda. Valerie, napag-usapan namin ni Anton at Bettina ang tungkol sa mangyayari bukas. Dahil 50th birthday ko at napaka-intimate ng event para sa mga elite na bisita, I just want real family there. Exclusive lang ito sa mga taong kauri namin. You are not invited. Huwag kang pumunta bukas para hindi masira ang aesthetic ng mga litrato. Magpahinga ka na lang sa bahay. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit sa wakas ay nakalaya na. Binasa ko muli ang linyang napag-usapan namin ni na Anton. Tinawagan ko si Anton. Totoo ba ito? Alam mo ito?
Babe, please, intindihin mo na lang. Bulong niya sa kabilang linya. Isang gabi lang naman. Mapapahiya kasi sila mama kung tatanungin ng mga bisita kung, bakit ka? Alam mo na, different. Para sa atin din naman ito, di ba? Para hindi ka ma-stress sa mga judgmental na tao. Salamat, Anton. Sabi ko na may kasamang mapait ng ngiti na hindi niya nakikita. Salamat sa pagpapakita sa akin kung sino talaga ang pamilya ko. Pagkababa ko ng telepono, agad ko tinawakan ng manager ng The Imperial Hotel. Good evening. This is Valerie Tan. I am calling to exercise my right as the sole payer and signatory of the Golden Gala event tomorrow. Yes, Miss Tan. May kailangan po ba kayong baguhin sa menu? Hindi lang menu, Mr. Manager. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana ng aking opisina kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. I am canceling everything. Effective immediately. I want the ballroom empty. I want the kitchen closed for this event. And most importantly, I want you to inform anyone who asked that the party was cancelled because the host has no fans. Ma'am, sigurado po ba kayo? Mawawala ang deposit nyo. Hindi lang deposit ang mawawala bukas, Mr. Manager. Pati ang dangal ng mga Devilla. Do it! Ngayon na. Pagkatapos noon, isa-isa kong tinawagan ng florist, ang orkestra at ang stylist. Ang gabi ng Golden Gala ay magiging gabi ng pinakamadilim na kahihiyan sa kasaysayan ng kanilang pamilya. At ako, matutulog ako na mahimbing. Suot ang beige na pantulog na hindi pansinin. Kinabukasan, nagising ako na tila may bagong hangin na dumadaloy sa aking mga paradong baga. Wala ang mabigat na pakiramdam na laging dala ng pag-iisip ko. Kung paano na naman paliligayahin ng mga taong hindi naman ako mahal. Habang nagkakape ako sa veranda ng kondo ko, nakita ko sa social media ang sunod-sunod na post ni Bettina. Getting ready for the event of the decade. W+, hashtag Golden Gala. Hashtag Devilla at 50. Hashtag Old Money Magic. May litrato pa siyang naka-face mask at nagpapamanicure. Suot ang bathrobe ng isang spa na ako rin na nagbayad ng membership. Ni hindi nila alam na habang nagpapaganda sila, ang mga tauhan ng The Imperial Hotel ay abala na sa pagpababaklas ng mga stage at pagliligpit ng mga kristal na baso. Bandang tanghali, tumawag si Anton. Babe, nasa hotel na kami ni na mama para sa early check-in. Bakit parang ang tahimik sa lobby? Bakit hindi pa kami pinapaakyat sa suite? Tanong niya. May bakas na nakaba sa boses niya. Baka busy lang sila, Anton. Marami sigurong guest. Sagot ko ng walang emosyon. Baka nga. Anyway, sigurado ka bang okay ka lang sa bahay? Don't worry. Magdadala ako ng take-out ng food galing sa buffet mamaya para sa'yo. Take-out? Ang asawa ko? Bibigyan ako ng tira-tirang pagkain mula sa party na ako nagbayad ng 1.5 million? Doon ko na-realize na kahit kailan, hindi niya nakita ang halaga ko bilang tao. Nakikita niya lang ako bilang taga-tustos. Sige, Anton. Enjoyin niyo ang gabi niyo. Siguraduhin mo ang hindi ka kukurap. Baka may mamiss kang importante. Sabi ko bago ko ibaba ang telepono. 6:00 ng gabi. Ito ang oras na dapat ay nagsisimula na dumating ang mga bulaklak at nag-e-ensayo na ang orkestra. Nakaupo lang ako sa aking kama. Hawak ang isang baso na mamahaling wine. Ang bote na itinago ko para sa anniversary namin ni Anton. Pero ngayon, ay solo ko nang iinumin. Pinuksan ko ang aking laptop para tingnan ang security feed ng hotel na ibinigay sa akin ng manager bilang special request. Nakita ko sa screen ang pagdating ni na Doña Rosalinda, Bettina, at Anton sa tapat ng Grand Ballroom. Si Doña Rosalinda ay parang isang reyna sa kanyang gold sequin gown. Hawak niya ang kanyang abaniko na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Si Bettina naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang tinitingnan ang sarili sa glass door ng ballroom. Anton, open the door. I want to see the flowers. I want to smell the scent of my 1.5 million peso party. Rinig kong sabi ni Doña Rosalinda kahit walang audio ang video dahil kabisado ko na ang buka ng bibig niya. Dahan-dahang itinulak ni Anton ang malaking pinto. Ang inaasahan nilang liwanag ng libo-libong bombilya at kinang ng gold crystals ay wala roon. Ang sinalubong sa kanila ay isang malawak, madilim at bakanteng espasyo. Walang carpet, walang mga mesa na may puting linen, walang amoy na mamahaling pagkain. Ang tanging naroon ay ang mga beer walls at ang ilang stock ng mga upuang nakatabi sa gilid na tila babasurang hindi naipon. Nakita ko ang pagbagsak ng abaniko ni Doña Rosalinda. Nakita ko ang pagtakip ni Bettina sa kanyang bibig. At si Anton, napahawak siya sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Tila pa sasabog ang utak niya sa hindi maunawa ang senaryo. Eksaktong 7:00.
Pumasok ang manager ng hotel sa frame. May hawak siyang tablet. Kitang-kita ko ang tensyon sa pagitan nila. Doon ko kinuha ang phone ko at nag-send ng isang huling group message sa kanilang tatlo. The party is over. The hampas lupa has closed the bank. Enjoy the silence because from now on, that's all you'll get from me. Kasabay ng pag-send ko ng message, nakita ko sa monitor ang pagpasok ng mga unang bisita, ang mga amigas ni Doña Rosalinda na naka-full gown at perlas. Ang Golden Gala ay opisyal na nagsimula, hindi bilang isang pagdiriwang, kundi bilang isang pinakamalaking katatawanan sa kasaysayan ng high society. At sa gitna ng kadiliman ng ballroom, doon ko naramdaman ang pinakamaliwanag na sandali ng buhay ko. Sa screen ng aking laptop, parang isang slow motion na pelikula ang bawat galaw sa lobby ng The Imperial Hotel. Kitang-kita ko ang pagdating ng mga elite, ang mga pamilyang tinitingala ni Doña Rosalinda. Naroon ang mga Tan, ang mga Si, at ang mga kapwa niya old money na matagal na niyang gustong patunayan na hindi sila bagsak. Pero sa halip na red carpet at champagne, ang tumambad sa kanila ay ang mukha ni Doña Rosalinda na kasimputi na ng kanyang mga perlas. Rosalinda, what is going on? Is this some kind of avant-garde theme? Talo na isa sa kanya mga amigas, si Doña Victoria, habang pilit na sumisilip sa loob ng madilim na ballroom. There must be a mistake, Anton. Bitina, bakit sarado ang pinto? Sigaw ni Doña Rosalinda, ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad, gayon ay nanginginig sa takot. Lumapit ang manager, si Mr. Chang. Hindi na ito ang malambing na manager na sunod-sunuran sa kanila. Ngayon, seryoso na ang kanyang mukha. Ma'am Rosalinda, as I've told you 5 minutes ago, the client, Miss Valerie Tan, revoked all authorizations. The payments were reversed, and the contracts were terminated. Under the law, we cannot provide services for a cancelled account. But I am the celebrant. This is my birthday! Sigaw ni Rosalinda na nakakaakit ng atensyon ng halos 50 bisitang nakapila sa labas. You may be the celebrant, ma'am. Sagot ni Mr. Chang na sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. Pero si Miss Valerie ang payer. At sabi po niya, ang mga hindi kauri ay hindi dapat nagbabayad para sa mga taong itinataboy sila. Marami ang napasanghap. Ang mga bulungan ay kumalat ng parang apoy sa tuyong damo. Wait, so Valerie paid for everything? I thought they said the kids funded this. How embarrassing. Gagamit ang pera ng iba tapos hindi iimbitahan? Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Anton ang text message ko. Napatingin siya sa security camera. Tila ba alam niyang pinapanood ko siya mula sa malayo. Agad siyang umiwalay sa kanyang ina at tumakbo sa isang sulok para tawagan ako. Tumunog ang phone ko. Hinayaan ko lang itong mag-ring ng 10 segundo bago ko sinagot. Valerie, please. Valerie, hiyaw niya. Rinig ko ang ingay ng mga bisitang nagrereklamo sa background. Babe, anong ginawa mo? Nandito ang lahat. Ang mga business partners ni Papa. Ang mga kaibigan ni Mama. Wag mo naman kami gawing ng ganito. Hindi ko kayo ginagawa ng ganito, Anton. Palamig kong sagot habang humihigop ng wine. Kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo. Binigyan niyo ako ng rason para bawiin ang lahat. Babe, please, mag-order ka ulit. Kahit sandwich lang at juice. Basta may maipakain kami, babayaran kita, promise. Natawa ako ng mahina. Isang mapait na tawa. Babayaran mo ako, Anton? Kahit magtrabaho ka ng 3 lifetime, hindi mo mababayaran ng 1.5 million. Hindi mo rin mababayaran ng bawat gabing nilunok ko ang insulto ng pamilya mo. Valerie, maawa ka kay Mama. Hihimatayin na siya rito. Wag mo siyang antayin mahimatay, Anton. At least doon, hindi niya mararamdaman ang tingin ng mga taong pinagyabangan niya. Goodbye, Anton. Sa monitor, nakita ko ang isa-isang pag-alis ng mga bisita. Ang mga magagaring gown at barong ay pabalik na sa elevator. Ang ilan ay natatawa, ang ilan ay umiiling, at ang ilan ay abala sa pag-text. Malamang ay ibinabalita na sa buong social circle nila na ang The Great De Villa Scandal. Naiwan sa gitna ng hallway si Doña Rosalinda, nakasalampak sa sahig. Ang kanyang gold gown ay nakaladkad sa malamig na tiles ng hotel. Wala na ang kanyang abaniko, wala na ang kanyang corona. Si Bettina naman ay abala sa pag-iyak habang tinitingnan ang kanyang phone. Malamang ay nakikita na niya ang mga post online. Ang #Golden Gala ay naging #Empty Gala. Pinatay ko ang laptop ko. Tapos na ang palabas. Pero para sa akin, ito pa lang ang simula. Dahil kung akala nila ay party lang ang mawawala, nagkakamali sila. Ang bahay, ang sasakyan, ang credit cards. Isa-isa ko iyong kukunan. Dahil sa mundong binuo ko, wala nang puwang ang mga taong marunong nang tumanggap.
pero hindi marunong rumespeto. Pagkatapos kong patayin ng laptop, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang paghampas ng mahinang ulan sa bintana ng aking kondo. Ang kontrast ng katahimikan sa aking silid laban sa kaguluhang iniwan ko sa The Imperial Hotel ay tila isang therapy para sa aking pagod na isip. Ngunit hindi nagtagal ng katahimikan ang aking cellphone na tila sumasabog sa dami ng notifications. Hindi lang si Anton ang tumatawag. Si Bettina, na dati ay hindi man lang ako tinetext maliban kong hihingi ng pambayad sa salon, ang nagpadala ng sunod-sunod na mensahe. Bettina, Valerie, ano tong ginawa mo? Wala kami mukhang maiharap sa mga friends ko. Pinalayas kami ng security sa hotel dahil wala na raw kaming valid booking. You're so heartless. Pag nanakaw ka ng moment. Hindi ko pinansin. Sumunod na mensahe mula sa isang hindi kilalang number. Pero alam ko ang tono ng pananalita kay Doña Rosalinda ito. Ano? Valerie Tan, hindi kita mapapatawad. Dinungisan mo ang pangalan ng mga De Villa. Isa kang basura na nananatiling basura kahit anong yaman ang mayroon ka. Idedemanda kita. Ibabalik ko ang dangal na kinuha mo sa amin. Ngumiti ako. Dangal? Paano ko kukunin ang isang bagay na matagal na nilang isinangla para sa luho? Imbes na makipag-away sa text, tinawagan ko ang aking accountant na si Mr. Ramos at ang aking personal lawyer na si Attorney Santos. Kahit alas 10 na ng gabi, alam nilang kapag tumawag ang isang Valerie Tan, ito ay seryosong negosyo. Mr. Ramos, i-freeze mo lahat ng supplementary cards na nakadikit sa corporate account ko. Ngayon na. Utos ko. Copy, Miss Valerie. How about the monthly allowance for the De Villa residents? Putulin mo na rin. Isama mo na ang bayad sa kuryente, tubig at ang sweldo ng mga katulong nila. Kung gusto nilang mamuhay na parang Reyna, matuto silang magbayad ng sarili nilang palasyo. Sunod kong kinausap si Attorney Santos. Attorney, yung mortgage na mansyon sa Forbes Park na binabayaran ko under my holding company, gusto ko nang i-terminate ang payment agreement. Let the bank proceed with a forced closure notice. At yung SUV ni Bettina, it's under my company's name. Ipadala mo ang towing service bukas ng umaga sa tapat ng bahay nila. Noted, Miss Tan. Are you sure about this? It might cause a legal steer. Paalala ni Attorney Santos. Attorney, I've been their bank for 5 years. Ngayon, nag-file na ako ng bankruptcy. Sa pasensya ko. Akala ko ay makakatulog na ako. Pero bandang alauna ng madaling araw, narinig ko ang doorbell ng aking kondo. Paulit-ulit. Madiin. Sumilip ako sa intercom. Si Anton. Basang-basa. Sa ulan. Gusot-gusot ang barong. At mukhang hiyang-hiya sa sarili. Valerie, buksan mo to. Mag-usap tayo. Hiyaw niya mula sa labas. Pinuksan ko ang pinto pero hindi ko siya pinatuloy. Nanatili ako nakatayo sa threshold. Tila isang padera hindi niya kayang buwagin. Valerie, please. Simula niya. Ang boses ay paos na. Si Mama, dinala namin sa ospital dahil sa sobrang taas ng blood pressure. Wala kami maipambayad sa emergency room deposit dahil yung cards ni Bettina declined lahat. Bakit mo sa akin sinasabi yan, Anton? Tanong ko nang walang kahit anong emosyon. Di ba real family lang ang kailangan nyo? Di ba exclusive lamang ang buhay nyo sa mga kauri nyo? Bakit ka humihingi ng tulong sa isang hampas lupa na katulad ko? Babe, hindi ko naman gustong mangyari yun. Sinabi ko lang naman yun para hindi magalit si Mama. At doon, ang pagkakamali mo, Anton. Pinili mong huwag magalit ang mama mo. Kaya ngayon, harapin mo ang galit ko. Isasara ko na sana ang pinto nang pigilin niya ito. Wala kaming matutulayan kung kukunin ang bahay, Valerie. Maawa ka naman. Meron pa kayong isang bagay na hindi ko kinuha, Anton. Sabi ko habang dahan-dahang inaalis ang kanyang kamay sa pinto. Ang inyong nagumbughaw. Gamitin niyo yan para makabili ng gamot. Gamitin niyo yan para makahanap ng matitirhan. Dahil simula ngayon, ang bawat sentimo ko ay para na lang sa mga taong marunong tumingin sa akin bilang tao. Ipiniid ko ang pinto at inilak ito. Rinig ko ang kanyang paghagulgol sa hallway. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nakaramdam ng awa. Maaga akong nagising sa tunog ng aking alarm. Pero hindi gaya ng dati na mabigat ang loob ko sa pagpasok sa opisina. Ngayon ay pakiramdam ko ay handa akong harapin ang mundo. Ang unang agenda ko sa araw na ito, ang pagsundo sa mga regalo na hindi na nararapat sa kanila. Habang nag-aalmusal ako ng kape, nakatanggap ako ng tawag mula sa head and security team na kinuha ko. Miss Tan, nasa tapat na po kami ng mansyon sa Forbes Park. Kasama na rin po namin ang towing service para sa SUV. Ulat ng security lead. Good. Gawin niyo na mabilis at profesional. Kung mag-iskandalo sila, tumawag kayo ng pulis. May kopya kayo ng lahat ng dokumento na nagpapatunay na ang kumpanya ko may-ari ng lahat ng iyan. Tugon ko.
Hindi ko mapigilang sumilit sa group chat ng aming homeowners na hindi ko pa rin inaalisan dahil doon ako kumukuha ng impormasyon. Gaya ng inaasahan, mabilis kumalat ang chismis. Isang kapitbahay na post ng video. Sa video, makikita si Bettina na nakapajamas sa gulo-gulo pa ang buhok at pilit na hubaharang sa harap ng kanyang puting SUV. Hindi niyo pwedeng kunin to, akin to. Regalo sa akin to. Tili ni Bettina. Ma'am, ayon po sa record ng LTO sa contract of lease, ang Tan Luxury Imports po may-ari nito. Pinapabawi na po ito ng management dahil sa breach of agreement. Paliwanag ng tauhan ko sa video. Lumabas din si Anton mula sa loob ng bahay. Sinusubukan pakalmahin ng kapatid niya. Pero kitang-kita sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa. Pinanood nila kung paano ikabit ang sasakyan sa tow truck at dahan-dahang hilahin paalis ng kanilang driveway. Eksaktong alas 10, dumating si Atty. Santos sa opisina ko. May dala siyang folder na naglalaman ng mga foreclosures agreement. Miss Tan, naisilbi na ang notice sa bangko dahil ikaw ang tumigil sa pagbabayad ng mortgage at ang kumpanya mo ay nagsisilbing guarantor, binibigyan na lang sila ng 30 araw or 30 days para lisanin ang mansyon, sabi ni Atty. Santos. 30 araw? Masyadong matagal, attorney. Pero sige, hayaan nating namnamin nila bawat segundo ng pag-iimpake nila, sabi ko habang nilalagdaan ang huling papel. At isa pa, Miss Tan, tumawag ang abogado ng pamilya de Villa. Nagbabanta silang kakasuhan ka ng unjust vexation at emotional distress dahil sa nangyari sa hotel. Natawa ako. Emotional distress, attorney? Sabihin mo sa kanila, handa akong humarap sa korte. Ipakikita ko ang lahat ng receipts ng perang kinuha nila sa akin. Ipakikita ko ang text message ng nanay niya na nagsasabing hindi ako kauri. Tignan natin kung sino ang mas dihado sa mata ng publiko. Bandang hapon, nakatanggap ako ng video call mula kay Anton. Sinagot ko ito dahil gusto ko makita kung nasaan ang yabang nila. Bumulaga sa screen ang mukha ni Doña Rosalinda sa loob ng isang hospital room. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Walang makeup, walang ayos ang buhok at nakasuot ng hospital gown. Valerie. Mahina niyang tawag. Wala na ang mapagmataas na tono. Maawa ka. Ang bahay. Huwag ang bahay. Saan kami titira? Doon sa mga kauri niyo, Doña Rosalinda. Sagot ko ng direkta. Doon sa mga socialite friends niyo na niyabangan niyo. Gamit ang pera ko. Sigurado marami silang bakanting kwarto para sa isang dugong-dughaw na katulad ninyo. Valerie, please. Si Anton. Asawa mo siya. Hiyaw naman ni Bettina sa background. Asawa ko si Anton noong pinoprotektahan niya ako. Noong hinayaan niya ang nanay niya na itaboy ako para lang sa aesthetic ng mga litrato niyo, tinapos na niya ang pagiging asawa niya. Sabi ko, isang buwan na ibibigay ko sa inyo para lisanin ang mansyon. Pagkatapos doon, papapalitan ko ang lahat ng kandado. Pinatay ko ang call bago pa sila makapagmakaawa uli. Ibinalik ko ang atensyon ko sa aking trabaho. May bagong shipment kami ng Italian marble na darating at kailangan ko siguraduhin na perpekto ang lahat. Dahil sa mundong ito, ang tanging bagay na hindi pwedeng bawiin sa akin ay ang tagumpay na binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Sa loob ng sumunod na linggo, naging usap-usapan sa bawat kapihan sa Ford's Park at maging sa mga online forum ang biglang pagbagsak ng mga de Villa. Ang pamilyang dati ay sentro ng bawat engrandeng pagtitipon, ngayon ay naging paksa ng panunuya. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ko sa pagbawi ng aking mga ari-arian, may isang tanong na nanatili sa isip ko. Kaano kalalim ang naging panloloko ni Anton? Inutusan ko ang aking private investigator na si Greg na busisiin ang lahat ng accounts ni Anton na hindi ko direktang hawak. Hapon ng Webes nang dumating si Greg sa aking opisina, nilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa aking mesa. Miss Tan, mukhang tama ang hinala mo. Hindi lang mortgage at utang ng pamilya ang binabayaran mo. Panimula ni Greg. Si Anton, meron siyang sinalihang investment group sa Singapore. Pero ang totoo, isa itong high-stakes gambling ring. Doon na pupunta ang malaking bahagi ng business capital na hinihingi niya sa iyo noon para sana sa expansion ng logistics company nila. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ibig mong sabihin, yung 3 million pesos na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang taon para sa bagong warehouse, pinatalo niya sa baccarat sa loob lang ng isang gabi, ma'am. Putol ni Greg. At hindi lang yan. May nakita kami mga records ng bank transfers mula sa account niya patungo sa isang condo unit sa Makati. Hindi ito nakapangalan sa kanya, kundi sa isang babaeng nagngangalang Clarice. Tumigil ang mundo ko. Ang sakit ng pagtaboy sa akin sa party ay wala pa sa kalahati ng hapdi na nalaman ko ngayon. Habang pinag-o-overtime ko ang sarili ko para isalba ang pamilya niya, may iba pala siyang pamilya na binubuhay.
Hindi ko hinintay ang kinabukasan. Gamit ang address na ibinigay ni Greg, nagtungo ako sa nasabing condo. Alam ng security guard ang mukha ko dahil madalas ako lumabas sa mga business magazines, kaya hindi na ako nahirapang pumasok. Pagdating ko sa tapat ng Unit 1205, huminga ako ng malalim. Kumatok ako. Ang nagbuka sa isang babaeng maganda. Mukhang mas bata sa akin ng ilang taon. Halatang nagulat siya na makita ako. Sino po sila? Ako si Valerie Tan, ang asawa ng lalaki nagbabayad ng unit na ito. Direct akong sagot. Namutla ang babae. Valerie? Si Anton wala siya rito. Sabi niya hiwalay na kayo. Sabi niya hinihintay na lang ang annulment dahil ikaw ang may ibang lalaki. Natawa ako. Isang tawa na puno ng pait. Ganyan ba ang kwento niya? Na ako ang masama habang siya ang nagpapakasasa sa pera ko para ibigay sa'yo? Pumasok ako sa loob kahit hindi ako imbitado. Nakita ko ang mga gamit ni Anton. Ang kanyang paboritong relos, ang mga mamahaling sapatos na ako ang bumili. Lahat narito. Habang sa bahay namin ay nagpapanggap siyang under stress dahil sa utang ng pamilya. Dito ay namumuhay siya bilang isang bachelor na mayaman. Eksakto ang pagtalikod ko para lumabas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na may dalang groceries. Na makita niya ako. Nabitawan niya ang plastic bag. Ang mga itlog at bote ng gatas ay nabasag sa sahig. Isang perpektong simbolo ng kanyang nabasag na pagtatago. Valerie, anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Dito ba napunta ang 1.5 million na budget para sa party, Anton? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. O baka naman dito napunta yung budget para sa maintenance sa mga trucks niyo. Babe, let me explain. Si Clarice, wala siya kinalaman dito. Mahal ko siya, Valerie. Hindi gaya mo na laging busy sa pera. Siya, pinaparamdam niya sa akin na ako ang lalaki sa piling mo. Pakiramdam po, isa lang akong empleyado. Talaga, Anton? Isang empleyado na may free mortgage, free car at unlimited credit card? Lumapit ako sa kanya, tinitigan siya na madiin. Kung pakiramdam mo ay empleyado ka, consider this your immediate termination. At huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan mag-file ng annulment. Ako na ang gagawa niyan. At sisiguraduhin ko na kahit isang butones na mga sapatos na suot mo ngayon, mababawi ko. Lumabas ako ng unit na iyon ang hindi lumingon. Ang galit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malinis at malamig na determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa isang party na nauwi sa wala. Ito ay tungkol sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. At gaya ng ginawa ko sa Golden Gala, wawasakin ko ang bawat pundasyon ng mundong itinayo ni Anton sa likod ko. Hindi na ako nakaramdam ng iyak. Sa halip, isang nakakabinging lamig ang bumalat sa aking sistema habang nagmamaneho ako pabalik sa opisina. Ang bawat tulong na ibinigay ko kay Anton at sa kanyang pamilya ay tila mga bala na ngayon ay nakaturo pabalik sa akin. Pero hindi ako papayag na ako ang duguang matumba sa laban na ito. Tinawagan ko si Mr. Ramos, ang aking accountant. Ramos, kailangan ko lahat ng audit trails ng mga pondo na pumasok sa Devilla Logistics mula sa main holdings account ko. Lahat ng loans na hindi nabayaran. Lahat ng emergency funds na hiningi ni Anton. I want a full breakdown. Isama mo ang mga perma niya sa bawat disbursement voucher. Utos ko, Miss Valerie, halos umabot na sa 18 milyon. 18 milyong piso to. Ang kabubuan niyan sa loob ng 3 taon. Sigurado ba kayong itutuloy natin ang koleksyon? Hindi lang koleksyon, Ramos. Magfa-file tayo ng kasong qualified theft at estafa. Ginamit niya ang kumpanya para magnakaw ng pondo para sa pansarili niyang bisyo at para sa kabit niya. I want him to feel the weight of every peso he stole. Kinabukasan, hindi na ako nagpadala ng tauhan. Ako mismo ang nagtungo sa mansyon sa Forbes Park. Sa loob ng sasakyan, kasama ko si Atty. Santos at 2 sheriff. Ito na ang araw ng paghahain ng formal na writ of possession. Pagpasok namin sa gate, sinalubong kami ni Bettina. Namumugto ang kanyang mga mata at mukhang hindi nakatulog. Valerie, ano na naman ba to? Di ba sabi mo may 1 buwan kami? Tili niya. May 1 buwan kayo kung mortgage lang ang usapan, Bettina. Sabi ko habang iniaabot ni Atty. Santos sa mga dokumento. Pero nalaman ko ang pagnanakaw ng kapatid mo sa kumpanya niya ko. Dahil ang mansyong ito ay nakapangalan sa holding company ko bilang collateral sa mga loans ni Anton, kukunin ko na ito. Ngayong araw, lumabas si Doña Rosalinda mula sa pinto. Naka-wheelchair at may nakasabit na oxygen tank sa ilong. Valerie, wag kang ganito. Maawa ka sa kalagayan ko. Saan mo kami itatapon? Sa kalsada? Hindi ko kayo itatapon sa kalsada, Doña Rosalinda. Tagon ko na walang kurap.
Meron ako maliit na warehouse sa labas ng syudad. Bakante yon, malikabok, at walang aircon. Eksaktong katulad ng pinagmulan ko na lagi niyong ipinapamukha sa akin. Doon muna kayo habang naghahanap sa Anton ng mapaglilipatan niyo, gamit ang perang natira sa kanya. Kung meron man. Hindi nagtagal, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba si Anton, mukhang pagod at desperado. Akala niya ay maaari pa niyang gamitin ang kanyang charm para mapalambot ako. Valerie, let's talk. Please, paalisin mo muna mga sheriff. Nag-uusap na kami ni Clarice. Handa siyang ibalik ang mga gamit na binili ko. Hindi ko kailangan ng mga gamit na galing sa kabit mo, Anton. Putol ko sa kanya. Ang kailangan ko ay makita kang harapin ang kinabukasan mo na wala ako. Attorney Santos, basahin mo ang charges. Natahimik ang buong paligid na simulan ni Attorney Santos ang pagbabasa ng mga reklamo ng staff at pagnanakaw. Namatla sa Anton. Ang kanyang dugong bughaw na imahe ay tuluyan naglaho ng pusasan siya ng mga kasama namin pulis sa harap ng kanyang ina at kapatid. Anton, anak, hiyaw ni Doña Rosalinda. Valerie, parang awa mo na. Huwag mo siyang ipakulong. Pagmamakaawa ni Bettina habang nakaluhod sa paanan ko. Tumingin ako sa kanila, sa pamilyang itinuring kong sarili ko. Pero itiniring niya akong kasangkapan lang. Sabi niyo, di ba? Hindi ako kauri niyo. Tama kayo. Dahil sa kauri ko, ang bawat sentimo ay pinaghihirapan. Sa kauri ko, ang dignidad ay hindi ibinebenta. At sa kauri ko, kapag tinarikuran ka, hindi na kami marunong lumingon. Pinanood ko silang isakay sa Anton sa patrol car. Pinanood ko rin magsimula mag-impake ang mga maleta sina Doña Rosalinda at Bettina. Bitbit ang mga tira-tirang alahas na hindi ko pa nababawi. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, huminto ako sa tapat ng malaking painting sa lobby, ang portrait ng pamilya de Villa. Kinuha ko ang aking susi at madiin itong iginuhit sa gitna ng canvas, sa tapat ng mukha ni Anton. The gala is officially over. Bulong ko sa sarili ko. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ito paalis. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang galit. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na halaga. Ngunit habang palayo ako, isang mensaheng pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Valerie, hindi pa ito tapos. Marami pa kaming alam tungkol sa negosyo mo na pwedeng sumira sa'yo. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Try me. Pulong ko sa sarili ko. Ang banta na tatanggap ko sa text ay hindi ko binaliwala. Sa mundo ng negosyo, ang bawat dumi na pwedeng ipukol sa iyo, totoo man o gawa-gawa, ay pwedeng maging mantsa na mahirap tanggalin. Kung meron mang sekreto ang Tan Luxury Imports, iyon ay kakatotohanan ng ako ang nagpasan sa lahat ng kanilang utang. Pero alam ko ang bawat sulok ng aking kumpanya. Alam ko ang bawat dokumentong pinirmahan ko. Kinabukasan, nalaman ko kung ano tinutukay nilang panira. Habang nasa opisina ako, lumabas sa isang tanyag na gossip blog ang isang artikulo. Luxury Import Queen, isang tax invader? Ang madilim na sekreto sa likod ng mga gintong muebles. May mga kalakip na screenshot ng mga dokumento na nagpapakita ng under the table na transaksyon sa mga customs officials. Agad ko nakilala ang sulat kamay sa mga notes na nakadikit sa dokumento. Kay Bettina iyon. Noong panahon pinagkakatiwalaan ko pa siya bilang administrative assistant sa kumpanya. Na posisyong ibinigay ko lang para magkaroon siya ng sahod. Siya nag-aayos ng ilang filing. Tila ba pinagplanuhan nila ito? Kapag bumagsak sila, hihilahin nila ako pababa. Tinawagan ako ni Bettina gamit ang isang bagong numero. Nakita mo na ba ang balita, Valerie? Yan ang mangyayari kapag kinalaban mo kami. I-drop mo ang kaso laban kay Anton at ibalik mo sa amin ang mansyon. O sisiguraduhin naming mabulo ka rin sa kulungan kasama niya. Bettina, darling, may nahan kang sagot. Masyado ka naging komportable sa panonood ng mga teleserye. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo sa opisina noon? Ang trap na itinumba. Hindi nila alam. Matagal ko nang alam na nagpapanggap si Bettina na gumagawa ng illegal na transaksyon para makapangudang sa mga supplier gamit ang pangalan ng kumpanya ko. Ang mga dokumentong hawak niya, iyon ang mga dummy files na sadyang ginawa ko noong naramdaman ko may ginagawa siyang kalokohan. Tinawagan ko ang Bureau of Internal Revenue or BIR at ang Bureau of Customs pero hindi para magtago, kundi para mag-submit ng isang voluntary audit request. Attorney Santos, ilabas mo na ang video recording mula sa CCTV ng office 3 years ago. Utos ko, ipakita natin kung paano pinipeke ni Bettina ang pirma ko sa mga peking vouchers na iyan. Ipakita rin natin ang record ng lahat ng buwis na binayaran ko ng tama. Nagpatawag ako ng isang press conference sa harap mismo ng aking showroom. Sa harap ng mga kamera, hinarap ko ang issue. Ang mga akusasyong ito ay ganti lamang ng isang pamilyang hindi matanggap ang kanilang pagbagsak. Narito ang lahat ng resibo,
Narito ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Bettina de Villa sa loob ng aking kumpanya. Hindi ako ang dapat imbestigahan, kundi ang mga taong gumagamit ng paninirang puri para takasan kanilang mga utang. Sa loob ng 24 na oras, bumaliktad ang sitwasyon. Ang BIR at Customs ay naglabas ng clearance para sa aking kumpanya. Sa halip na ako ang arestuhin, isang warrant of arrest ang inilabas laban kay Bettina para sa falsification of documents of libel. Sa isang maliit na apartment na pinagtataguan nila, muling narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Valerie, hayop ka! Wala kang puso! Hiyaw ni Bettina habang kinakalagkad siya palabas ng apartment. Suot ang kanyang huling branded na damit na ngayon ay punit-punit na. Si Doña Rosalinda naman ay naiwang nakaupo sa isang silya sa gilid ng kalsada, kasama ang ilang pirasong maleta. Ang mga amigas na inaasahan niyang tutulong sa kanya, lahat sila ay nag-block sa kanya sa social media pagkatapos lumabas na balita tungkol sa tangka nilang blackmail. Nang gabing iyon, pinuntahan ko si Anton sa kulungan. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon bago ko tuluyang saraduhan ang pahinang ito ng buhay ko. Nakaluhod siya sa likod ng rehas, umiiyak. Valerie, please, ilabas mo si Bettina. May sakit si Mama. Sino mag-aalaga sa kanya? Di ba sabi mo, Anton? Masarap ang pakiramdam sa piling ni Clarice dahil doon ay lalaki ka? Tanong ko, nasaan ang lalaki na yun ngayon? Nasaan ang kabit mo? Ngayong wala ka ng pera. Balita ko, kinuha niya lahat ng gamit mo sa kondo at sumama na sa isang foreign investor. Napasa po si Anton sa kanya mukha. Valerie, patawarin mo ako. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Hindi ka nagkamali, Anton. Pinili mo ito. Pinili niyo ang yabang kaysa sa katapatan. Ngayon, namnamin niyo ang bunga na inyong mga pagpipilian. Tumalikod ako at naglakad palabas. Wala nang duhang pumatak. Wala nang bigat sa dibdib. Sa labas ng presinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. 2 kabanata na lang at malaya na ako. Isang huling paglilinis ng buhay at handa na akong sumalubong sa bagong bukas. 3 buwan ang lumipas mula ng huling beses kong masilayan ng rehas na nagkukulong kay Anton. Sa loob ng panahong iyon, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa aking buhay. Ang bawat piraso ng kasangkapan sa aking showroom ay tila may bagong kinang at ang bawat transaksyon pinapasukan ko ay wala nang kasamang pangamba o lihim na pag-aalala para sa pamilyang hindi naman ako pinahalagahan. Ngunit may isang huling obligasyon na kailangan kong harapin bago ko tuluyang i-archive ang De Villa file sa aking utak, ang pagbebenta sa mansyon sa Forbes Park. Dinala ko ang susi at nagtungo sa mansyon. Ito na ang huling araw bago ito formal na malipat sa bagong na mamay-ari. Isang banyagang pamilya na ang tanging habol ay ang lupa at hindi ang prestihiyo, ang apelyidong De Villa. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng amag at mga bakanteng espasyo. Ang bawat sulok ay may alaala ng aking pagtitiis. Dito sa kusinang ito, ipinaya ako ni Doña Rosalinda dahil hindi ko raw alam ang tamang paggamit ng salad fork. Dito sa sala, binigyan ko sa Bettina ng pambayad sa kanyang mga utang sa kasino habang tinatawanan niya ako sa likod ko. Dito sa hagdanang ito, hinalikan ako ni Anton at nangakong hindi ako iiwan. Isang pangakong kasing peke ng kanyang mga investment. Habang naglalakad ako sa pasilyo, may nakita akong isang lumang sobre sa ilalim ng isang cabinet. Binuksan ko ito. Liham ito ni Anton para kay Clarice. May petsang bago pa ang Golden Gala. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko ng budget para sa 50th birthday ni Mama, kukuha ko ng malaking porsyento roon. Ibibili kita ng bahay sa Tagaytay ni si Valerie. Hayaan mo siya. Siya naman nagpapakapagod. Tayo mag-e-enjoy. Natawa ako na mahina at pinunit ang liham sa maliliit na peraso. Hindi na ako nasasaktan. Sa halip, naramdaman ko matinding pasasalamat na tinapos ko ang lahat bago pa nila ako tuluyang maubos. Habang palabas ako ng gate, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba si Richard, ang architect na naging katuwang ko sa pag-aayos sa mga bagong proyekto ng aking kumpanya. Siya ay galing sa simpleng pamilya sa probinsya. Isang self-made man na ang tanging puhunan ay ang kanyang talino at integridad. Valerie, tawag niya na may matamis na ngiti. Handa ka na bang lisanin ng multo ng nakaraan? Higit pa sa handa, Richard. Sagot ko habang ibinibigay sa kanya ang folder ng mga bagong blueprint para sa itatayo kong pangarap na tahanan. Isang bahay na hindi kailangan maging mansyon para magkaroon ng dignidad. Narinig ko ang balita. Malambing niyang sabi habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Si Doña Rosalinda ay nasa isang charitable institution na ngayon. Si Bettina naman, dahil sa dami ng mga panloloko na diskubre,
ay posibleng humarap sa mas mahabang sentensya. At sa Anton, tinanggihan ng korte ang kanyang bail. Tumigil ako at tumingin sa kanya. Sana mahanap nila ang kapayapaan sa gitna ng hirap na nararanasan nila. Pero Richard, hindi ko na responsibilidad ang iligtas sila. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan kong iligtas ang sarili ko. Ngayon, ako naman ang uunahin ko. Sumakay ako sa sasakyan ni Richard habang bumabagtas kami palayo sa Forbes Park. Nakita ko sa side mirror ang unti-unting pagliit ng mansyon hanggang sa maglaho ito sa paningin ko. Hindi ko na kailangan ng Golden Gala para maging reyna. Ang tunay na korona ay hindi gawa sa ginto, kundi sa katapangan na iwanan ng mga taong tinitingnan ka lang bilang kasangkapan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Richard habang hinahawakan ng kamay ko ng marahan. Kahit saan? Sagot ko. Basta sa lugar kung saan ang bawat tao ay tinuturing na kauri dahil sa kabutihan ng puso at hindi dahil sa kapal ng pitaka. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa. Ang langit ay tila mas asul. Ang kwento ni Valerie, ang hampas lupang sinuwerte, ay tapos na. At dito na po magsisimula ang kwento ni Valerie, ang babaeng sapat at buo sa sarili niyang mga kamay. Isang kabanata na lang at maisasara na ang huling pahina ng paghihiganti at magbubukas ang unang pahina ng tunay na kaligayahan. Lumipas ang 2 taon. Ang showroom ng Tan Luxury Imports ay hindi na lang basta tindahan ng mga kasangkapan. Naging simbolo na ito ng modernong disenyo at integridad sa industriya. Ngunit sa likod ng tagumpay nito, ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa aking bank account, kundi sa aking disposisyon. Wala na ang takot sa aking mga mata. Wala na ang kaba sa bawat pagtunog ng aking cellphone. Ngayong gabi, naghahanda ako para sa isang pagtitipon. Pero hindi ito ang Golden Gala na puno ng plastic ng ngiti at mapanghusgang mga mata. Ito ay ang inaugurasyon ng Valerie Tan Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng scholarships at puhunan para sa mga kababaihang nagdanais magsimula ng sariling negosyo. Mula sa wala, gaya ko. Bago magsimula ang programa, lumabas muna ako sa balkonahe ng venue para lumanghap ng sariwang hangin. Doon nakita ko ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan, sa gilid ng service entrance. Isang lalaki na may dalang mga box ng mineral water. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. At ang kanyang dating mamahaling suot ay napalitan ng isang kupas na uniforme ng isang logistics delivery company. Si Anton. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat, ang hiya. Tila gustong lumamon sa kanya sa kinatatayuan niya. At ang isang malalim na pangungulila. Nalaman ko na nakalabas siya ng kulungan sa pamamagitan ng parol. Ilang buwan na ang nakalilipas, pero dahil sa kanyang record, wala ng kumpanyang nais tumanggap sa kanya sa mataas na posisyon. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang pahinante. Hindi ko siya nilapitan para mang-insulto. Hindi ko rin siya nilapitan para kaawaan. Tumango lang ako, isang pagkilala na siya ay bahagi ng aking nakaraan, pero wala nang puwang sa aking kasalukuyan. Iniwas niya ang kanyang tingin at mabilis na binuhat ang mga box paalis. Doon ko na-realize na ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita nilang naging masaya ka nang wala sila. Valerie, hinahanap ka na nila sa loob. Malambing na boses ni Richard ang gumising sa aking pagmumuni-muni. Lumapit siya sa akin at inaabot ang isang baso ng simpleng tubig. Handa ka na bang magbigay ng speech? Handa na. Sabi ko habang nakasandal sa kanyang balikat. Salamat Richard. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa kung ano ang kaya kong ibigay, kundi sa kung sino ako bilang tao. Dahil yun ang totoo, Valerie. Kauri mo ako, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pangarap. Sagot niya bago ako hinalikan sa noo. Pumasok kami sa loob ng hall. Sinalubong ako ng masigabong palakpakan mula sa aking mga empleyado, mga kaibigan at mga batang scholar na binibigyan ko ng pag-asa. Tumayo ako sa podium. Tumingin ako sa paligid. Naroon ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Wala silang dalang abaniko. Wala silang suot ng mga perlas. Para lang manliit ng kapwa. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Maraming nagtatanong sa akin kung anong sikreto ng aking tagumpay. Sinasabi nila na sinuwerte lang ako. Pero ang totoo, ang swerte ay dumarating lang sa mga taong handang tumayo matapos silang tapakan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa 1.5 million na party o sa isang mansyon sa Forbes Park. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng boses para sabihin, hindi niyo ako pwedeng tapakan dahil ako ang nagmamay-ari ng lupa na kinatatayuan niyo. Narinig ko ang tawanan at palakpakan. Sa pamilyang itinuring akong hindi kauri, salamat. Dahil sa inyo, natutunan kong bumuo ng sarili kong kaharian
At sa mundong ito, lahat ay invited basta may respeto at tapat na puso. Pagkatapos ng party, naglakad kami ni Richard patungo sa parking lot. Wala ng mga pulis, wala ng mga sheriff, wala ng mga sigawan at sumbatan. Binuksan ko ang bintana ng sasakyan at hinayaan ang hangin na humampas sa aking mukha. Nakita ko ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituin na bumababa sa lupa. Ang kwento ni Valerie Tan, ang dating sales assistant na naging reyna ng kanyang sariling buhay, ay narito na sa huling pahina. Pero alam ko, bukas pagising ko, may bagong notebook na naghihintay. Isang notebook na wala ng mantsa ng luha, kundi puno ng mga bagong pangarap. Dahil na nagbayad, ay hindi lang basta imbitado sa sarili niyang buhay. Siya na ang mismong nagmamay-ari ng buong pagdiriwang. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang paalala para sa ating lahat, lalo na sa ating mga masisipag na OFW kabayan, na ang pagmamahal sa pamilya ay walang katumbas. Ngunit huwag natin kalimutang mag-iwan ng respeto at pagpapahalaga para sa ating sarili. Dahil sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang rabi na ating naipadala, kundi ang dangal na ating naitatayo sa gitna ng bawat pagsubok. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang naging paglalakbay ni Valerie. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa OFW Kabayan Stories. Ang madamdaming kwentong ito ay muling hatid sa inyo ng ating mahusay na tagagawa ng kwento, si Boss Rainiel. Muli, ang inyong narrator, si Miss Angge. Hanggang sa muling pagkukwentuhan, mga ka-OFW, ingat po kayo palagi. Nasaan man kayong panig ng mundo at laging tandaan, ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas matatag na ikaw. God bless po, mga kabayan.